Edeline, paano kayo nagkahiwalay nitong asawa mo? Hindi po kami naghiwalay. Nag-return to office po siya nung March. Return to office saan? Sa BGC po. Ganun po kasi monthly. May once a month silang kailangan mag-attend sa office. Pero saan kayo nakatira? Sa Bataan po. Nagsasama kayo sa Bataan? Opo. Saan sa Bataan? Mariveles, Bataan po. May trabaho siya doon. Work from home. Anong trabaho niya? IT po. Uwi niya, weekend. Tapos isang weekend, hindi na lang siya umuwi. Dito po, hindi na siya umuwi. Kailan? Hanggang, simula po March hanggang ngayon. Kasi, nung May 5 po, kinasal po pala siya. Pero ikaw, Edeline, nangyari ito nang wala kang ka-idea? Wala May po. ibang babae o ano? Wala po, wala talaga Okay, po. sa computer niya, sinubukan buksan yung computer niya at makita mo, wala rin. Di ma-access. Wala, confidential po kasi yung sa trabaho Sa nila laptop, ano? Opo, Sa laptop ba ginagamit niya o ano? Desktop. desktop po. Desktop. So yung computer nandoon lang. Opo. Okay, Pero, any rate, so ano na nangyari nung basta na siyang hindi umuwi? Nakita mo na lang siya for the first time, kinasal. opo. Saan mo nakita? Sa Facebook po, nag-live po kasi yung Kaninong Facebook? guest. Sinesearch ko po kasi yung pangalan niya kasi Okay. naka-block po ako. Hinihintay ko kung i-unblock niya na ako. Sinesearch ko yung pangalan niya. Tapos, ayun, napunta ako sa Facebook live na nandun siya. Siya pala yung kinasal na yun. Naka-live yun nung May 5. May So 6 recording na lang yung napanood Opo, mo. May 6 ko po nalaman na kinasal po pala siya. Sigurado ka bang siya yung nakita mo? Opo, Pero hindi siya Muslim. hindi po, Catholic po. So lumalabas itong husband mo, nagpa-convert sa Muslim kasi hindi naman siya may kakasal under Muslim rights kundi siya nagpa-convert. Opo, Kaya lang, existing pa yung kasal niyong dalawa. opo. Ilan ang anak niyo? Dalawa po, isang 13, isang 4 years old. Since then, wala na, hindi man lang tumawag. May contact naman po kami. Ang ini-insist niya, ano na lang po, magsusustento. Okay. Ano yung sinasabi niya? Wala nang epekto, wala nang visa yung kasal niyo dahil nagpa-convert na siya ng Muslim? Hindi niya naman po totaling sinabi, pero ayun nga, maghiwalay na lang kami kasi hindi naman daw po kami nagkakaintindihan. Tony Abok, sir, ano po ba ang legal implication nito considering na valid and existing pa yung marriage ni Rafi sa isang Katoliko? Liable po siya for bigamy other than yung violence against women and children Bawsi. or emotional distress or psychological. So ang ano mo lang po dyan, ma'am, kasi nangyari na po ito sa kaso ni Malakay versus Malakay. Yan, okay. Supreme Court kung halimbawa decision po yan, Attorney Abo? Opo, Yan, sir. okay. So, Supreme Court decision mga po. netizens, pakinggan po natin ito ha. At yung mga lalaki dyan na nagbabalak ng gumawa ng ganito na they will seek refuge under Muslim or Sharia law, kahit na may asawa sila, makapag-asawa lang uli ng iba. Pakinggan po natin ito mga netizens. Ano po yung pong i-discuss sa atin at Tony Rolando Abo? Yung failure po to give notice to the nearest Sharia court, yung tao nag-convert to Islam ay ma-expose po siya sa kasong bigamy. Kasi requirement po yun under Malakay case. Okay. So kasi it's very hard to determine whether or not he really converted to Islam. Kasi that's the question of faith eh. Opo. So, kung sa Malakay kasi, hindi nag-file ng notice na mag-contract siya ng subsequent marriage, magpa-file tayo sa nearest Sharia court na magko-contract siya ng subsequent marriage after nung nag-convert siya ng Islam, ganon. Pero kahit na po mag-convert tayo ng Islam, kailangan po papawalang visa pa po natin Yung unang first kasal marriage. natin. Yes po, kasi under po civil yun eh. Okay. Kung halimbawa ang kasal niya po ay both Sharia, wala pong problema, hindi po siya may expose sa bigamy. Mhm. Since na hindi naman niya pinadeclare null and void or pina-annul yung first marriage niya, may expose po siya sa bigamy. At saka bawsi po, emotional and psychological distress dun sa first wife. Opo. So Rafi Castro, kung nakikinig ka, ha, baka madamay pa, Sir Abo, Attorney Abo, since bigamy po yan, pwede pong madamay yung pinakasalan ni Attorney Abo kung alam ng pinakasalan niya na merong Opo. previous marriage yung kanyang pinakasalang lalaki? Opo. Ang ginagawa po sa office ng city prosecutor, dalawa silang sasampa ng kaso. Okay. Kasi unless ma-prove ng babae na Hindi niya he alam. was not, hindi niya alam na kasal pala siya doon sa, meron siyang kasal. Valid and subsisting na kasal. Okay. So para Rafi, tingnan mo pang mabuti, baka madamay pa dito yung pinakasalan mo at yung mga kamag-anak
nung pinakasalan ni Rafi, paki-advise lang po ng mabuti yang si Rafi at yung kanyang napangasawa at baka madamay pa yung pinakasalan ni Rafi sa kasong bigamy. Base sa pagkaalam mo, saan ba nangyari yung kasal? Sa Taguig po. Government employee po yung babae. Sa Taguig. Na-identify mo na ba yung babae? Opo. Alam mo na rin ang pangalan? Opo. So if ever magpa-file tayo ng kaso ng bigamy sa Taguig at Bausi, hindi ba natin ma-reach out si Rafi ngayon? Wala? Ringing tayo. Ringing lang. Actually, ang masakit dito, ma'am, yung actually nalaman nyo lang po sa Facebook live lang. Oo. Pero bago nyo pa man, ma'am, nahuli nyo na po ba siya doon sa babae? Hindi Or nga wala po, talaga at wala all? Wala po akong idea sa kanila. Wala naman po siyang inamin sa inyo about dito sa babae? Wala po. Pero dahil mahal ko siya, tinanggap ko pa din. Okay. So, Sir Attorney Abo, para po sa kapakanan ng ating netizens, ano po ba ang may a-advise nyo sa mga kalalakihang may asawang Pilipina na magpapakonvert na lang sa Muslim upang makapangasawa uli ng iba? Hindi po pwede po kung ganun. Hindi po license po yung pagpapakonvert sa Islam to contract a subsequent marriage during the subsistence of your first valid marriage. Hindi So, po license yung magpa-convert kayo ng Islam. Bigamy po ang labas ninyo po na napaka-severe ang penalty. Hanggang 20 years po sa kulungan yan. Sir, paano po kung ang gagawin nila, magpapakonvert sila to Islam, tapos under Sharia law, pwede ho ba nilang ipa-divorce or i-divorce yung kanilang first wife? Hindi po, sir. Hindi rin. Po. Yan ang babala sa mga kalalakihan ha. At para din po sa ating mga kababaihan dyan, bantay-bantayan nyo po yung mga asawa ninyo na papakonvert ng Islam at mag-aasawa ulit. So hindi po pwedeng gawin cover ang pagiging Islam para makapangasawa ulit. Bigamy pa rin po yan. Ayan po ang Bigamy malinaw po, sa batas. Thank you, Tony Abu for the Apo. advice. Sige po, maraming salamat po. Apo. Edlin, total, hindi na rin naman natin makontak si Rafi ngayon. Sasamahan ka ng aming reporter, alalayan ka namin sa pag-file ng bigamy case mo. Okay po. At saka Bausi. Apo. Bausi case ha. Apo. Okay? Sa Taguig siguro ang filing nito. Rap, umalis ka naman ng bahay. Ng bahay. Okay pa tayo. Pero bakit ang bilis-bilis naman? Sabi mo hindi na tayo magkasundo pero dapat kinausap mo pa din ako. Hindi yung nag-decision ka kagad ng ganyan. Pero ma'am, yung babae, nagkaroon ba kayo ng chance na makapag-usap yung babae po? Hindi po yung babae, binlock na rin ako eh. So possible ma'am na alam niya na kasal po yan. kayo? Opo, malamang po alam niya. Tapos yung babae po, may 3 siyang anak. Kasal po siya sa una din? Ewan ko po, baka hindi Okay. po. Sige po. Pero ma'am, nasan po yung mga anak niyo po ngayon? Nasa bahay po namin sa Bataan. Nagsusustento naman po siya. Ang inaano ko lang po ngayon, since ang sakit kasi ng ginawa niya Yes, ma'am. Mabuti siyang tatay sa anak namin. Paano naman ako? Opo, ma'am. Yes po. Hindi pa rin dahil basta niya na lang iniwan yung pamilya at nag-asawa. So hindi natin masasabing mabuti siyang ama sa mga anak mo. Nito po, nagbigay siya, nagsabi siya sa panganay namin, 10,000 daw. Paano pinapadala? Nasa akin po kasi yung isang ATM ni Rappi. Tapos So, po, doon nilalagay. doon niya po siguro linagay. Sa ngayon, kailangan natin ng case build-up ha. Pag-secure ng mga ebidensya, mga dokumento. Apa. Okay, so doon ka namin naalalayan sa ngayon. Apa. Muna, ha? Okay? Apa. Sige, total, at least alam mo kung saan kinasal. Apa. Okay, sige. Ma'am, tatagan niyo lang po yung loob niya, ma'am, ha? At may mga anak pa po kayo, ma'am, na nakaasa po sa inyo. Sige po, ma'am. I'm sure makakarating na rin to sa kanyang sa asawa niya at sa kamag-anak ng mga asawa niya. Baka hindi pa alam nila kung anong tunay na istorya. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po.